So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, as you can see, I am here and I'm back dito po sa ating original and one and only studio natin. So, grabe, ang sarap talaga sa pakiramdam, no? Na nandito ka na mismo sa pinanggalingan mo. So, ngayon nga po mga minamahal, dahil nakauwi na po ako sa aking pinanggalingan, abay, bibigyan ko po kayo ng napakagandang balita. Talaga nga namang sa pagdating ko at sa pag-uwi ko, mga minamahal, meron po akong magandang balitang dala sa inyo. Dahil yung taong bayan ay mulat na po sa katotohanan. Nakikita na nila mga minamahal na yung mga trapong politiko ay hindi nakarapat dapat pang muli na iboto pa. So ngayon nga po mga minamahal, laglag po itong si Tita Aimee at itong si Tito Bato. So ngayon, ito yung recent survey mga minamahal ng Tanghere. Recent survey ito. So basahin natin, sabi dito sa usapang kongreso, Aimee, Bato, laglag sa survey. Re-electionist Senator Aimee Marcos and Bato de la Rosa failed to enter the magic 12 of Tanghere's Senatorial Preference Survey for Halalan 2025. Alam nyo mga minamahal, even though nakapatid ni PBBM, itong si Aimee Marcos, still nakikita naman natin mga minamahal na she is not worth it na makapasok talaga bilang senador ng bansang Pilipinas. So, tinitest ni Aimee Marcos mga minamahal yung puso, yung kisig, 'di ba, yung buhay, yung tawag dito, yung presensya ng mga totoong loyalista, tinitest niya. 'Di ba? Tingnan yung ginagawa niya, puro pagkampi doon sa mga Duterte, pakikipagkaibigan doon sa mga Duterte. We do not know kung ano talaga yung real plans niya, real agenda niya, hidden agenda niya. Pero kasi kung ano yung nakikita ng mamamayang Pilipino, doon sila nagbabase. No matter what, kung ang hidden agenda mo is makakuha ng maging spy doon, kung yung kilos mo naman nakikita ng taong bayan na, ganito, kapatid niya, tinitira niya, hindi maganda to. Dapat talagang hindi na gaganahan yung mamamayang Pilipino, yung sambayan ng Pilipino, yung mismong tao na bumuto sa'yo dahil nga sa ginagawa mong kabulastugan, sa ginagawa mong katarantaduhan. At ito namang si Bato de la Rosa, we all know naman mga minamahal sa kanyang mga recent action, diba? Such as doon sa nangyaring Blue Ribbon Committee na kung saan gusto niyang linisin sana ang kanyang pangalan, but eventually, imbis na malinis ang kanyang pangalan, mas lalo pang nadugyutan, mas lalo pang nadumihan. Dahil nalaman natin na itong si Bato de la Rosa is part of the Davao Death Squad, mga pumapatay ng mga Pilipino. So, ang nangyari dito kay Bato de la Rosa, sumugod siya na wala siyang dalang armas. Kaya alam natin, natanggap na din itong mga minamahal ni Bato de la Rosa na malalaglag na siya sa survey or di kaya baka sa 2025 midterm national election, baka talagang feel niya na wala na, endgame ko na to, wala na ako sa politika, ganyan-ganyan. Kaya tingnan nyo kung ano yung ginagawa niya ngayon, pasayaw-sayaw, yung you look good, you look see, brother Louie. Diba? May mga ganun siyang gimmick, which is, it is not appropriate mga minamahal na magkaroon ng ganong gimmick na imagine, senator ka, bumabagyo, tapos ang ginagawa mo, sumasayaw lang. So, nasaan yung puso mo para sa mamamayang Pilipino? Hinahanap ko yung sayaw ni Bato de la Rosa, yung sayaw nila mga minamahal. Alam nyo yun, napanood nyo na yun yung gimmick ni Bato, ni Bongo, tapos ni Robin Padilla. Alright mga minamahal, hanapin ko lang yung video Bato, Go, Padilla. Ano natin tong video nila. Ito, tingnan nyo. You look good, you look see, brother Louie. Diba? Tingnan nyo mga pagmumukha ng mga animal, Yeah.
O, kita niyo yan? Bumabagyo, sumasayaw, gumagawa ng gimmick. Alright, mga minamahal, sa madaling sabi talaga, yung mamamayang Pilipino isawa na sa mga trapong politician. Ito namang si Francis Tolentino, kung mapapansin nyo, number 12. Ganyan po talaga yung nagiging resulta, mga minamahal, kapag ikaw po ay sumisip-sip sa administrasyon. See? Itong si Francis Tolentino, kaya niya iniwan yung mga Duterte kasi political butterfly ito. 'Di ba? Meron siyang agenda para lamang sa sarili niya. Ito naman kasi si Bato, si Go, si Padilla, mahirap na talaga yung kumalas kay Duterte. Lalo pat itong si Go, mga minamahal, pwedeng ilaglag ni Digong. Itong si Bongo, pwede ding ilaglag ni Digong. Itong si Padilla, talagang bukang bibig niya na yan, Duterte. Itong si Francis Tolentino, miyembro lang to ng PDP, pero wala tong loyalty sa kanyang natatauhan because meron siyang hidden agenda nga, mga minamahal. So, yan po yung naging resulta ng pagiging sip-sip ni Francis Tolentino. Diba? Tingnan nyo, mapasok sa Magic 12, Pero, ang nangunguna dito, si Erwin Tulfo, si Ben Tulfo, pumangatlo itong si Bongo. I don't know bakit pumangatlo pa tong animal na to dito sa survey na to. And makikita naman natin na hindi naman bias itong survey na to. Kasi kung bias itong mga minamahal, baka hindi na nakapasok dito si Bongo. Diba? Pangapat si Tito Soto, si Manny Pacquiao, pang-anim si Ping, si Pia Cayetano, pang-pito, pang-walo si Binay, si Benhur Abalos, mga minamahal, itry natin yung bago. Oo, sa totoo lang, itry natin yung bago, mga minamahal. Kasi itong si Benhur Abalos, maganda yung yung pagsisilbi niya nung DILG secretary siya. Kita nyo naman, di ba? Ang ayos-ayos ng kanyang pagsisilbi dito sa ating bayan. Talagang hindi matutumbasan ng kahit na sino man. Well, dapat itong si Abalos, yung kanyang performance na yan ay ituloy-tuloy. Diba? Tingnan nyo, nag-effort siya yung kay Alice Go cases, nag-effort siya dito kay Kibuloy's cases, malaki din yung naging papeles ni Benhur Abalos. Kaya, no wonder na ginugusto siya ng mamamayang Pilipino. I don't know ba't nakapasok na pang 10 itong si Lito Lapid kahit Bopols naman tong animal na to. Well, nadadala ng kasikatan just like what happened dito kay Robin Padilla. 'Di ba? Dahil sikat, aktor, ganyan ay nadala ng kasikatan kung kaya pumang 10. Itong si Bong Revilla, kapit tuko din sa administrasyon, at itong si Francis Tolentino. So makikita nyo, wala dyan si Amy, wala dyan si Bato. So namumulat na yung mamamayang Pilipino. And baka namalay natin eventually, mga minamahal, after end of this year, diba? Baka si Bongo, wala na yan dyan sa survey na yan. Kasi parang nabubulat-lat na sila sa kanilang mga katarantaduhan. Alright, mga minamahal, diba? Magandang indication to na yung politika ng bansang Pilipinas, yung mamamayang Pilipino mismo, ay nagigising na sa totoo, sa mga nangyayari dito sa ating bayan. Which is talagang sumasaludo ko sa mga kabataan na namumulat, sa mga nanay na, kunin ng pera, iboto yung tama, yung mga ganun. So, na-overwhelm ako sa mga nagiging recent action na din ng ating mga voters. Kasi, mga minamahal, kapag hindi pumalino yung mga voters natin, at the end of the day, pag bumoto tayo ng mga trapong politician, tayo po ang kawawa. Gusto nyo ba yun, mga minamahal? Nag-aagawan sa ayuda, yung mga batas, yung mga panukala, talagang hindi nagkakasundo, di ba? Katulad dito sa ginawa ni Bato de la Rosa, nagpagawa ng hearing patungkol kay Kibuloy, paggawa ng hearing patungkol kay Marcos. Di ba yung puro lang paninira, chismis, na instead sana gumawa ng mga nakakabuti para sa ating bayan. Di ba kung bumoto tayo ng mga trapang politician, mga minamahal, at patuloy na bumoto pa ng mga walang kwenta, walang silbi, ang kawawa dito at the end of the day, yung mamamayang Pilipino. Kaya masaya ako na mayroong improvement ang bansang Pilipinas. Oo, sobrang saya ko, mga minamahal, na kahit pa paano, mas tumalino ang pag-iisip ng mamamayang Pilipino. At saludo din ako sa mga kabataang nag-aaral ng mabuti, marunong mag-research, diba? Kaya alam nyo, yung mga politician na yan, kaya hindi nila binibigyan at pinagtuutuunan ng pansin yung education, katulad ni Sara Duterte, kasi takot sila na kapag yung mga Pilipino ay maging matalino, takot sila na
baka hindi na sila iboto, lalo pat sa mga ginagawa nilang AJK, corruption. Diba takot sila? Kaya pinipilit nila na maging mababang uri lamang yung mga Pilipino na nauuto nyo sa I hate drugs, mga ganyan-ganyan. Yun yung gusto nilang kinds ng mga Pilipino, yung mga nauuto. Kaya hindi ni Sara Duterte pinagtuunan ng pansin, mga minamahal, yung Department of Education. Bagkus nga takot sila na tumalino yung ating mga botante. Yeah. Alright, yun po. Magandang development to. So anyway, mga minamahal, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.